Pabalik sa opisina ni Yongdong pagkatapos makita ang balita, siya ay galit na galit at itinapon ang tasa ng tsaa sa screen ng TV, itinulak pa niya ang babae na kanyang hinahawakan habang, nagmumura ng paulit-ulit, "Sumpa, hindi ba nangako ang Jongde Bank na tutulungan tayong tanggalin ang data? Paano ito nasubaybayan?" Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang tiyuhin ng malakas, "Tiyuhin Chin, anong nangyayari? Hindi ba sinabi mong tinanggal mo ang data para sa amin?" Sa kabilang linya, ang taong tinatawag na tiyuhin Shin ay galit din at sinagot si Yongdong, "Sumpa, may lakas ka pang magtanong sa akin. Hindi mo ba sinabi na basura lang ang taong ito? Paano niya natagpuan ang general manager ng bangko? Ngayon, ang pag-delete ko ng data ay natunton na rin. Kung may mangyari sa akin, hahanap ako ng taong papatay sa buong pamilya mo." Nang marinig ito, namutla si Yongdong, hindi siya naglakas ng loob na magtanong o magsalita pa. Ang pag-aalala na hinaluan ng takot ay nagdulot ng panginginig sa kanyang buong katawan. Patuloy na bumubulong ang kanyang bibig, hindi, imposibleng mangyari iyon. Paano niya natagpuan ang general manager ng bangko? Dahil hindi pa niya pinapatay ang tawag, naririnig pa rin ang boses ng kanyang Uncle Kin sa kabilang linya. Patuloy na pinapalabas ang kanyang galit, hindi siya makapaghintay na mamatay sa pagkakataong ito, walang makakapagligtas sa iyo. Iniwan ang isang banta, agad siyang nagpatay ng tawag. Si Yang Donggo sa sandaling ito ay parang nakaupo sa isang bante ng apoy, patuloy siyang naglalakad-lakad sa silid. Habang kinakagat ang kanyang mga kuko, ngunit para sa pagbaba ng Eat to Lose Weight Restaurant ay nag-donate 1,000 NDT. Kung lahat ito ay iniuugnay sa Wanan Group, maaari pa ring sabihin na nagkamali ang sistema. Ngunit, ngayon ang halagang ito ay nahati sa dalawang bahagi na iniuugnay sa Wanan Group at Sandan Pharmaceutical Company. Kung hindi ito sinasabing isang estadistika, problema sa sitwasyong ito, natatakot akong walang maniniwala dito, wala nang ibang paraan kundi makipag-ugnayan muna sa Wanan Group upang makita kung makakapag-donate sila ng pera. Sa ganitong pag-iisip, tinawagan niya si Jack. Nang sumagot si Jack, nagsimulang ipaliwanag ni Yongdong, "Jack, ako ito. Ngayon na umabot na tayo sa ganito, kailangan natin ang Wanan Group na mag-donate ng 150 NDT." Bago pa man siya makapagtapos, agad nagbago ang tono ni Jack, "O kaibigan, ano bang sinasabi mo? Wala akong maintindihan." Nang marinig ito, hindi na mapigilan ni Donggo ang kanyang galit at malakas na ibinato ang telepono sa lupa. Nagmumura ng "Sumpa" sa telepono, patuloy pa rin ang boses ni Jack na nagsasabing, "Ginoong Yong, nagkamali ka ba ng tawag?" Habang tinitingnan ang basag na telepono na itinapon sa isang sulok, "Yongdong, inisip namin na kung tumanggi ang Wanan Group na mag-donate, tiyak na ganun din ang gagawin ng Sandan Pharmaceutical Company. Pero masyadong malaki ang donasyong ito, hindi kayang punan ng buong Don Lijiang Charity Foundation ang kakulangan." Napabuntong hininga siya nang walang magawa, ang naglagay ng kampana ang siyang mag-aalis nito. "Para masolusyonan ang bagay na ito, kailangan ko pang hanapin si Jin Yang." Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, nagdesisyon sa kanyang puso, basta't dahil hindi na niya ito pinapursige, maaari nang kalimutan ang bagay na ito. Ang eksena ay lumipat sa isang convenience store. Lumabas si Jin Yang mula sa loob, ang kaliwang kamay ay may dalang bag ng grocery. Ang kanang kamay ay hawak ang kanyang telepono at kausap si Paula. Okay, naresolba na ang bagay na ito. Magpahinga ka sa bahay, pupuntahan ko ang sitwasyon ng negosyo ng restaurant, pagkatapos ay babalik at magluluto para sa iyo. Sumagot si Paula, "Okay, maghihintay ako sa iyo sa bahay." Hindi ako nakatulog ng maayos nitong mga nakaraang araw dahil sa isyu ng donasyon. Kailangan kong magpahinga ngayon. Nakita ni Jin Yang na tahimik at hindi. Sumagot si Paula na nag-aalala, "Hello, bakit wala kang sinasabi?" Si Jin Yang ay biglang naging seryoso, ang kanyang mga mata ay kumunat habang tumingin siya sa isang direksyon. Lumabas sa harapan niya si Yongdonggo na sinamahan ng isang babae. Noon lamang sumagot si Jin Yang kay Paula, "Wala lang,
may dumating lang sa pinto ko na gustong masaktan. Tatawagan kita mamaya. Nang makita na natapos na niya ang tawag, ang babae ay magalang na humakbang pasulong at iniabot ang kanyang kamay. Ipinakilala ang sarili, "Hello, ako ang pangunahing reporter mula sa Donghua News Agency, ang pangalan ko ay Jonglin." Hinuhulaan ang layunin ng kanilang pagbisita, hindi tumugon si Jingyang sa pakikipagkamay ni Jonglin kundi sinabi ng malamig, "Sabihin mo na ang gusto mong sabihin ng mabilis. Kung makarinig ako ng kalahating pangungusap na walang kabuluhan o kung hindi ako nasa magandang kalagayan, babalik ako at aalis." Nang marinig ito, malakas na sinabi ni Yong Donggo nang hindi masaya, "Soyang." Mabilis na inabot ni Jong ang kanyang kamay upang pigilan siya at sinabi, "Mr. Su, tiyak na nahulaan mo na dumating ako upang mamagitan. Alam kong mahirap tanggapin ang kahilingang ito, ngunit umaasa pa rin akong makikinig ka ng mabuti sa akin. Ang New Yang Foundation ang may kasalanan, ngunit kung magpapatuloy ito sa pag-unlad. Sa sitwasyong ito, tuluyan na itong babagsak pagkatapos ng lahat, nakita ko mismo silang nagtatayo ng mga paaralan." Nang sabihin ito, biglang nagbago ang kanyang tono, naglalaman ng parehong panghihikayat at babala. "Kung ipagpapatuloy mo pa ito, magiging madali para sa lahat na matuklasan na lahat ng mga charitable organization ay mga sumisipsip ng pondo. Umaasa akong magpapakita ka ng awa para sa mas malaking larawan. Bukod dito, naniniwala akong ginagawa mo ang serbisyong publiko hindi para sa kasikatan, tama ba?" Nang marinig ito, nagsimula nang magpakita ng kanyang saloobin si Jingyang, paulit-ulit siyang bumubuka ng bibig, malinaw na ang kanyang mukha. Ipinakita ang mga salitang, "Wala akong pakialam," pagkatapos ay humarap siya at umalis na sinabing, "Akala ko may magagandang ideya ka. Pero mukhang pareho pa rin ang lumang trick, ang mga walang utak ay talagang masaya." Ang kanyang saloobin, lalo na ang mga salitang sinabi niya, ay nagdulot kay Jonglin na mapahinto, ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat. Agad na nawala ang kanyang unang kalmadong pag-uugali at galit na hinabol si Jingyang. Tinatanong, "Tigil. Ano ang ibig mong sabihin niyan? Tinatawag mo ba akong walang utak? Alam mo ba kung sino ako?" Nang marinig ang pamilyar na tanong, humarap si Jingyang nang hindi masaya at sumagot, "Mali ba ako? Alam mo ang mga detalye ng mga donasyon at gastusin ng Nanyang Foundation noong nakaraang taon." Si Jonglin ay huminto at sumagot na iyon ay kanilang panloob na datos, "Paano ko malalaman?" Si Jingyang ay tumawa at nagtanong kung hindi mo alam, ano ang basehan mo sa iyong pahayag na gumagastos sila ng pera para sa pampublikong serbisyo? Nag-donate ako ng 100 NDT. Alam mo ba kung ilang paaralan ang maaaring may tayo gamit iyon? Kahit ang datos na ito ay pinagsasabi nilang peke. At pinag-uusapan mo pa rin ako tungkol sa pampublikong serbisyo, nagpunta ka sa kanayunan kasama nila minsan at akala mo ay magaling ka. Sa aking opinyon ikaw ay isang walang isip na tao na masaya sa sarili niya nang marinig ang mga salita ni Jingyang. Si Jonglin ay labis na nabigla at walang masabi kundi isang salita. Nakita ito ni Yongdong at nakialam, nag-aaway, "Hey Jingyang, huwag kang magdumi ng tao." Tumawa si Jingyang nang may paghamak at sumagot, "Oh Master Yong, nagtatrabaho ka nang may ganitong sigasig, napatunayan ng pekeng donation data mo at naglakas loob ka pang sabihin na ako ang nagdumi ng tao. Huwag mo ring sabihing nakalimutan mo kung bakit ka pumunta sa akin." Pagkasabi nito, sumakay si Jingyang sa kanyang kotse. Si Jonglin ay mabilis na tumakbo at nagtanong, "Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong gawin para matigil ito?" Si Jingyang ay bahagyang ngumiti at sumagot, "Huwag magkaroon ng mga ilusyon dahil tiyak na aaksyonan ko ang New Yang Foundation." Sa ngayon, ang New Yang Foundation ay may dalawang pagpipilian, mamatay ng mag-isa o isama ang One Group at Sandan Pharmaceutical Company sa pagbagsak nito. Pagkasabi nito, agad na umalis si Jingyang, iniwan ang dalawa na nakatayo roon na walang magawa. Si Yong Donggo sa mga sandaling iyon ay labis na nag-aalala. Ang pawis ay patuloy na dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi kami binigyan ng anumang puwang para kumilos,
Kung ganoon ay ano ang gagawin ng New Yang Foundation, bigla na lang tumunog muli ang kanyang telepono pagsagot niya. Namutla ang kanyang mukha, isang nag-aalalang boses ang nagbalita, Presidente Yan. Masama ito, dumating na ang mga tao mula sa mga departamento sa aming lugar. Sinasabi nila na gusto nilang imbestigahan ang isyu ng donasyon, ngayon lahat online ay kinokondena at kinukutya kami pagkarinig nito. Tuluyan nang bumagsak si Yongdong, hindi sinasadyang nahulog ang kanyang telepono sa lupa, walang suporta, walang kailan-awan sa pag-iisip, lumuhad siya sa lupa sa ganap na kawalang kapangyarihan, na para bang tatapusin na ang kanyang buhay. Ang boses mula sa telepono ay nagsalita, nakatakda na tayo. Lumipat ang eksena, bumalik si Jingyang na may dalang grocery sa kanyang kamay. Masaya niyang tinawag si Paula, nandito na ako, ngayon ay nasa kusina ako, maaari kang kumain hanggat gusto mo. Pagkatapos niyang magsalita, sinalubong siya ng isang suntok. Sa hindi inaasahang suntok ni Paula, mabilis na umiwas si Jingyang at labis na nagpanik. Tumingin siya sa bitak sa dingding, ang mukha ni Jingyang ay naging kulay ube at nagtanong, ayos ka lang ba? Ano ang nangyari? Ang mukha ni Paula ay nagmadilim at malamig na nagtanong, tungkol sa iyong relasyon sa mga babae, may gusto ka bang linawin sa akin dito? Nang marinig ang kanyang tanong, isang imahe ni Yeong sa puno ng pang-akit ang pumasok sa isip ni Jingyang, mula sa malaswang gabing iyon. Ang buong katawan niya ay nanginginig sa pag-aalala, iniisip kung ang pag-uugali ni Paula ay ganito, dahil baka alam niya ang tungkol sa akin at kay Yeong. Sandali lamang, nagpunta sila sa restaurant na Eat to Lose Weight nang magkasama. Nakita ang patuloy na nagagalit na anyo ni Paula, si Jingyang na naglalakad sa likod ay nag-isip na si Paula ay ganito na mula pa noon, kahit pa pinapapunta niya ako na magmaneho sa kanya papunta sa restaurant. Malamang walang duda na mali ka, kung hindi ay hindi niya ako pinapante dito. Pagpasok nila, malakas na sinabi ni Paula, may dala akong tao para sa iyo, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo sa kanya mismo. Nang marinig ang boses ni Paula, nagulat ang babae sa loob ng restoran at lumingon. Nang makita si Jingyang na papalapit, ang babae na may luha sa mukha ay nagmadaling lumapit at niyakap si Jingyang, sinabing, hindi ako nagsinungaling sa iyo, talagang makikita kita dito. Sa harap ng hindi inaasahang sitwasyon, si Jingyang ay natigilan at hindi makapagsalita, stammering, ikaw. Sa panig na ito, nakita ng babae na niyayakap si Jingyang, nag-ulo ang puso niya. Ang apoy ni Anggo sa katawan ni Paula ay sumabog ng marahas. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga kamao, puno ng pang-aasar ang tono niya. Tingnan mo sila, nagyayakap. Mahal kong Jingyang, sikat ka talaga. Nang makita ni Paula na malapit ng magliyab, agad na sinubukan ni Jingyang na patayin ito. Hindi ito kung ano ang iniisip mo. Hayaan mong ipaliwanag ko. Makalipas ang ilang sandali, pumunta ang tatlo sa isang malapit na mesa upang mag-usap, habang ang babae ay nakadikit sa kanya. Si Jingyang ay pawis na pawis at awkward na sinabi, ganoon lang ang nangyari. Paliwanag ni Paula ay hamupa na, kumain siya ng mga buto ng mirasol at nagtanong, kaya bago pumunta sa Yaning. Nakatagpo ka ng batang ito at nahawakan mo pa siya minsan. Gayunpaman, sa kasamaang palad, dahil dito, nahawakan ka ng buo niya. Naalala ni Jingyang ang imahe ni Yu nang una silang nagkita. Noong panahong iyon, nakadamit ang batang babae na parang si Harley Quinn, at patuloy na bumubulalas ng mga bastos na salita. Sumpa, naniniwala ka bang puputulan ko ang titi mo at ilalagay ito sa garapon ng asin? Bumalik sa kasalukuyan, bago tanungin si Paula, umiinom si Jingyang ng tsaa at bahagyang tumango ng magaspang. Iyon ang ideya, iniisip ang hitsura ni Yu noong panahong iyon, si Jingyang ay napabuntong hininga ng ginhawa sa loob. Buti na lang ang hitsura niya ngayon ay medyo normal. Kung hindi, tiyak na magagalit si Paula kaagad. Nang ang lahat ay tila maayos na, biglang nagsalita si Yu, na nagdulot kay Jingyang na iluwa ang lahat ng kanyang tsaa. Kung ano, ako muna ang responsibilidad para sa akin, akin ka na ngayon.
Wala na akong tahanan na babalikan, maaari ba akong tumira dito kasama mo? Sa kabilang dako, nang marinig ang kanyang mga salita, isang itim na aura ang nagsimulang lumabas mula sa katawan ni Paula. Sige, aking munting mahal. Napakabilis ng progreso mo. Nagplano ka bang magtayo ng gintong bahay para itago ang iyong kagandahan? Nakita na masyado nang lumalampas ang mga bagay, agad na sinubukan ni Jin Yang na pakalmayan siya. Kalmado ka lang. Kalmado ka lang, sa ngayon ay umaasa pa rin ako sa iyo. Wala akong kakayahang magtayo ng gintong bahay para itago ang kagandahan. Nakita ang dalawang tense, biglang ipinaliwanag ni Yu, nagkamali ka ba ng pagkaintindi? Ang isang domineering si tulad ni Jin Yang ay hindi ang tipo ko. Ang ibig kong sabihin ay, maaari mo ba akong i-hire para magtrabaho dito? Mayroon akong sertipiko bilang chef. Nang marinig ito, agad na nagbago ang saloobin ni Paula. Itinulak niya si Hyang at malugod na lumapit, kinuha ang kamay ni Yu at sinabi, walang problema. Kakabukas lang ng restaurant namin at kulang kami sa tao. Pwede ka nang magsimula agad sa Siyam, 00. May 4 na araw kang off bawat buwan. Kung maganda ang performance mo, makakatanggap ka ng bonus. Pagkatapos ng 6 na buwan, magkakaroon ka ng insurance. Matapos may tulak, lumabas si Jin Yang at naisip, ang batang ito, si Paula, ay talagang mahusay pagdating sa pagkuha ng mga empleyado. Nang nagsisimula pa lang ang restaurant, sinimulan na ni Paula na sundan ang landas ni Tonying at marami na siyang natutunan. Kaalaman sa negosyo tiningnan ang kanyang kasalukuyang hitsura, maaari siyang ituring na isang modelong. Boss, isang sandali, mamaya nang makita si Paula na pagod na lumalabas, si Jin Yang ay lumapit upang mang-asar. O tapos na ang boss, sa pag-i-interview sa bagong empleyado. Si Paula ay sumagot at nagsabi well ito ay dahil may isang malaking gumagastos na tulad mo dito. Ang sahod ng mga empleyado ay walang hadlang, bukod dito ang batang babae ay mukhang hindi naman gustong magtrabaho sa restaurant. Marahil ay dumating siya dahil sa iyo nang sabihin ito si Paula, ay tumingin kay Jin Yang nang may banta na tingin. Sa kabutihang palad, alam mo kung paano sumunod sa mabuting asal at huwag magkalat sa labas kung mahuli kita. Tingnan natin kung puputulan ko ang iyong gamit para sa paggawa ng krimen. Nang marinig ito, namutla si Jin Yang, ngumiti siya ng awkward at sumagot, kailangan mo akong pagkatiwalaan. Agad niyang binago ang paksa, by the way, kailangan ba nating lumabas para maglakbay? Tanong ni Paula nang may pag-usisa. Lumabas saan? Biglang naging seryoso ang mukha ni Jin Yang. Nagmungkahi siya, hindi maganda na laging nasa inuupahang bahay lang tayo, tingnan natin ang mga bahay pagkatapos bumili ng bahay. Magkasama tayong lilipat, nang marinig ito, biglang namula si Paula at nahiyang sumagot, bibili tayo ng bahay, hindi ba't yun na ang pagtira ng magkasama? Si Paula, sa isip, ang lalaking ito ay sobrang prangka. Sa harap ng flustered na reaksyon ni Paula, lumapit si Jin Yang at dahan-daang niyakap siya. Ang tono ay seryoso, ang pagtira ng magkasama ay pagtira ng magkasama pa rin. Hindi ka makakatakas, bago man o pagkatapos ng kasal, pareho lang yun. Kailangan nating pumili ng bahay na gusto mo, di ba? Iniisip na nagbibiruan lang siya, si Paula ay nakinig. Naramdaman niya ang saya at galit agad. Pagkatapos, niyang kagatin ng mabuti ang balikat ni Jin Yang at pagsabihan. Si Paula na nagsasalita ng kalokohan na sino ang gustong magpakasal sa iyo. Sumigaw si Jin Yang ng masakit na, aso ka ba? Pagkatapos noon, pumayag si Paula na sumama kay Jin Yang. Habang nakasakay sa kotse, patuloy niyang pinaalalahanan, sinasabi ko sa iyo, ang perang kinikita mo ngayon ay dahil sa pagpupuyat at paggising ng maaga, pagpepeke, pagsisinungaling, at pagdura. Ibig sabihin, sa perang kinikita mo, sapat na ang bumili ng lumang bahay. Nang marinig ito, ngumiti si Jin Yang ng masaya at sumagot, oo. Makikinig ako sa aking asawa sa lahat ng bagay. Pumasok ang dalawa sa isang kumpanya ng magkasama. Si Paula sa sandaling ito ay nagdududa pa rin. Napili mo na ba ang isang brokerage company?
Ang mga kaganapang nangyayari ngayon ay hindi ba isang sabuatan mula pa noon? Nang marinig ito, tumawa si Jing Yang. Sabihin na lang natin na naaalala ang oras na inactivate niya ang price drop system. Napabuntong hininga si Jing Yang sa loob-loob niya. Ang bahay na pinuhunan ko noong may pera ako ay dahil kay Brother Lee dito na tumulong sa negosasyon. Kung wala ang kanyang tulong, hindi ko sana nakuha ang halagang iyon. Hindi ko sana makakamit ang meron ako. Ngayon kahit na ginawa ni kapatid Lee iyon para sa benta noong panahong iyon, maganda ang kanyang ugali bilang tao. Ngayon na mayroon na siyang kakayahan, natural lang na bayaran siya. Sa pag-iisip na iyon, pumasok si Jing Yang sa isang silid. Nang makita ang lalaki sa harap niya, tinawag niya si kapatid Lee. Nang makita si Jing Yang, sumigaw si kapatid Lee sa gulat, "Oh, ang iyong nakababatang kapatid na si Su." Tumakbo si kapatid Lee at niyapos ang kanyang kamay. "Nakababatang kapatid Su, bakit ka nandito sa aming lugar ngayon? Gusto mo bang bumili ng bahay?" Sa ekspresyon ni Brother Lee, naisip ni Jing Yang na medyo kakaiba ang ekspresyon ni Brother Lee, baka may mga problema siya. Sa pag-iisip na iyon, sinabi niya, "Brother Lee, masyado kang malayo sa akin. Hindi ba't dahil hindi kita inimbitahan sa hapunan mula nang bilhin ko ang bahay mula sa iyo noong nakaraang pagkakataon kaya ka nagagalit?" Brother Lee ay bumantong hininga at sumagot, "Hehe, paano mangyayari iyon? Umupo ka, umupo ka. Sasabihan ko ang aking manugang na maglagay ng tubig para sa iyo." Pagkatapos noon, umupo ang tatlo sa mesa. Sa puntong ito, tiningnan ni Brother Lee si Paula at nagtanong, "Little Brother Su, ito ba ang aking hipag? Gaano karaming kapalaran ang mayroon ka sa iyong nakaraang buhay?" Ngumiti si Jing Yang ng maliwanag at sumagot, "Kapatid, huwag mo kaming gawing biro." Biglang napansin na walang laman ang mesa mula nang pumasok siya. Nagtanong si Jing Yang ng may pagdududa, sa pamamagitan ng Brother Lee, "Ano ang nangyari sa iyong lugar? Bakit wala ng ibang tao dito?" Nang marinig ang kanyang tanong, biglang nalungkot ang ekspresyon ni Brother Lee at sinabi, "Hey, hindi ko na kayang magtrabaho pa." Nang marinig ito, nagulat si Jing Yang at nagpatuloy sa pagtatanong, "Kapatid, bakit hindi mo na kayang magpatuloy? Nagtrabaho ng walang dahilan, plano kong hanapin ka para bumili ng bahay, bukod pa rito, ang kumpanya ko ay umuunlad ng mabuti ngayon, kung mayroon kang magagandang bahay, maaari rin akong mamuhunan sa ilan." Nang marinig ito, nag-atubili si Brother, at nang makita ang kanyang asawa na hindi makapagsalita, si Mrs. ni Brother Lee na nasa tabi niya ay sumingit, "Ano pa ba ito?" Na-offend niya ang area manager na ipinadala ng mga hops. Sinabi ko sa kanya na mag-ingat sa kanyang mga salita, pero hindi siya nakinig. Ngayon, mabuti na lang at hindi na siya papayagang magbenta ng mga bahay. Nang marinig ang kwento na tila hindi komplikado, Jing Yang said, "Kung hindi ka na nila papayagan, madali lang, mag-resign ka na lang." Brother Lee shook his head at sinabi, "Hindi ganun kadali. Wala akong lisensya bilang real estate agent. Ginagamit niya ito para pigilan ako. Karamihan sa mga brokerage center sa Sanday City ay walang lisensya. Sinasadya niya akong targetin." Nang marinig ito, naintindihan ni Jing Yang ang problema. Kinuha niya ang kanyang telepono at sumagot kay Brother Lee, "Sandali lang, tatawag ako para magtanong." Agad niyang tinawagan si Lawyer Jong. "Hello, Lawyer Jong, ako ito. Gusto kong magtanong tungkol sa isang bagay sandali lamang." Pagkatapos, ay nag-hang up si Jing Yang, nagtanong si Brother Lee nang may pag-aalala kung ano na. Si Jing Yang ay ngumiti ng maliwanag at sumagot, "Sinabi ni Lawyer Jong na gagawin niyang miserable ang buhay ng iyong manager." Nang marinig ito, medyo nag-aalinlangan pa rin si Brother Lee at tinanong si Brother Su, "Totoo ba ang sinasabi mo? Maaari ko bang ipagpatuloy ang pagbebenta ng mga bahay?" Mula sa pag-uusap kay Abogadong Jong, masayang ibinalita ni Jing Yang na sinabi ni Abogadong Jong na matagal nang na-revoke ang iyong mga propesyonal na sertipiko. Ngayon maaari ka nang magbukas ng tindahan at magparehistro para sa isang lisensya upang bumili at magbenta ng mga bahay.
Maliban sa kakulangan ng ilang kredibilidad at mga mapagkukunan sa real estate, wala namang mga problema. Nang marinig ito ni Brother Lee ay hindi napigil ang sumigaw ng, "Natakot ako sa batang ito." Nang makita ang kanyang asawang medyo wala sa kontrol si Brother Lee ay tinakpan ang kanyang bibig at sinaway, "Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang kasintahan ni Little Brother Sue ay nasa tabi mo lang. Mag-ingat ka sa iyong imahe." Nang makita ito si Jing Yang ay tumawa, "Oh Brother Lee, ang hipag ay talagang hindi nagmamalasakit dito." Sa kabaligtaran ng sinabi niya kanina, ang tatlo sa kanila ay nagkaroon ng kanilang mga nakabuka ang mga bibig at malalaking mata. Habang tinitingnan nila si Paula matapos marinig ang kwento ni Brother Lee, galit na sumigaw siya na ang area manager ay hindi ba niya lang binubuli si Brother Lee. Dahil sa pagiging tapat nito, "Hindi ko kaya ito, gusto kong sapakin siya." Nang makita ang medyo marahas na reaksyon, nagulat at walang masabi si Brother Lee at ang kanyang asawa. Habang si Jing Yang ay nakangiti lamang. Si Riley ay nagpakalma, sige na, kalmayan muna. Kailangan pa nating pag-usapan ang pangunahing negosyo." Si Brother Lee sa puntong iyon ay naging seryoso at nagsalita, "Brother Sue, paano? Tungkol sa pag-alis ko sa trabaho ko, alam kong pinahahalagahan mo ako. Kaya bumibili ka ng bahay sa akin pero, hindi ko maaring hayaan kang bumili ng bahay sa kumpanyang ito." Nang marinig ito, nilagyan ni Jing Yang ng kamay ang kanyang kamay, "Ayos lang yan, hanap tayo ng bahay muna, gusto kong tingnan." Sandali mamaya sa 10 Hall Flower Garden area, dinala ni Brother Lee si Jing Yang sa isang bahay at ipinakita ito. Ito ay isang 2 palapag na garden house. Ang bahay ay may 4 na kwarto, 2 sala at 3 banyo. Ito ay may L-shaped na disenyo na may 200 square meter. Dahil binibili mo ang bahay sa isang lump sum na bayad, ang kabuuang halaga ay para 5 NDT. Nang marinig ni Brother Lee ang pagpapakilala sa bahay, nagpakita ng interes si Jin Yayang at sumagot, "Okay, bibilhin ko ito." Naalala ang nakaraan, hindi mapigilan ni Jin Yang na mapabuntong hininga sa loob para sa 5 NDT. "Noong nakaraan, hindi ko man lang kayang bumili ng bond. Hindi ko inasahan na ngayon ay makakabili ako ng bahay." Nang makita ni Jing Yang na nagdesisyon siyang bilhin ang bahay ng walang pag-iisip, kinamot ni Brother Lee ang kanyang ulo na may kaunting paghanga at sinabi, "Kaya mo pa rin, brother. Kumpara sa iyo, hindi ako makakatapat. Ngayon, par-ami ng par-ami ang malisyosong kompetisyon, mahirap gawin." Narinig ito, tumawa si Jing Yang at nagsalita ng nakakaengganyo, "Brother Lee, ikaw ay isang tapat na tao. Kung lalaitin mo ang maling landas, balang araw ay makakalabas ka rin sa kahirapan." Sa pagsasabi ng mga nakakaengganyong salita, lihim din niyang kinilala na kahit natuwid si Brother Lee, ang kanyang kakayahang magbenta ng mga bahay ay si Dongqing ay nanalo na sa upuan ng The Land at kasalukuyan siyang nagre-recruit ng mga tauhan sa benta. "Kung maipapasok ko si Brother Lee." Sa pag-iisip ni Jin Yang, biglang may sumigaw mula sa malayo, "Talagang matapang ka." Naglakad ang manager na may ngiting nakakaloko at nang makita si Brother Lee, sumigaw siya at nagbanta, "Sino ang nag-utos sa'yo na magbenta ng bahay dito? Hindi ka ba natatakot na makikita kita?" Sa harap ng tono ng manager, si Brother Lee ay kalmado pa ring naglakad papunta at ipinaliwanag, "Manager J, ito ang aming dating customer. Sa huli, kailangan naming maging responsable para sa kanya." Si Jing Yang sa puntong ito ay hindi pa nagsasalita, siya at si Paula ay tahimik na nagtinginan, naghihintay kung ano ang gagawin ng kabilang partido. Pagkatapos, marinig ang paliwanag ni Brother Lee, hindi lamang niya ito tinanggap kundi nagbitiw pa ng mga nakakasakit na salita, "Responsable ako, isang kabiguan na walang lisensya bilang ahente ng real estate. Anong kwalifikasyon mo para tumanggap ng mga pribadong kliyente?" Habang nagsasalita siya, huminto siya, lumaki ang kanyang mga mata nang makita si Paula sa harap niya. Nahulog ang kanyang tingin sa perpektong kagandahan, agad na nahulog ang manager. Ngunit bigla niyang binago ang tono, "Gayunpaman, kung sila ang ating mga kliyente, kailangan nating maging responsable." Ang pagtatapos na itinulak ang kapatid na lalaki sa tabi,
Naglakad ng diretso ang manager kay Paula at nagpakita ng magalang na anyo. Hello, magandang ginang, ako ang area manager ng Jill Estate Agency. Masaya akong makakatulong sa iyo. Nang marinig ni Paula ang pangalan na binanggit ni Brother Lee dati, nakaramdam siya ng hindi komportable sa kanyang puso. Ito ba ang manager na pinigilan si Brother Lee? Mukhang hindi siya mabuting tao. Nakita ang masamang anyo ng manager, nagtanong din si Jing Yang sa kanyang puso, ang ganitong mapusok na anyo. Hindi ba siya nagbabalak na harasin ang aking girlfriend sa harap ko? Dala ang hindi magandang mga iniisip tungkol sa manager, hindi inabot ni Paula ang kanyang kamay kundi sinabi ng malamig, "Oo at ano pa?" Sa harap ng medyo tuwirang mga salita ni Paula, nanatiling magalang ang manager at tumawa, "Mukhang hindi maganda ang unang impresyon ko sa iyo. Sa totoo lang, gusto ko lang sanang makilala ka." Nang sabihin ito, lumaki ang kanyang mga mata nang muli niyang tiningnan ang mga kamay ni Paula. Oh, sorry, nang tingnan ang mga kamay ni Paula, muling pumasok sa kanyang isipan ang mga malalaswang iniisip. Siguradong napaka-smooth ng mga kamay ng kagandahan. Sayang at hindi ko ito mahawakan. Ang mapanlikhang tingin ay masyadong halata. Nagdulot ito kay Paula ng labis na hindi komportable. Hindi niya namamalayan na umatras siya at nagmukhang nagagalit habang sinasabi, "Pasensya na, hindi kita kilala." Tinitigan siya ng matalim. Naisip ni Paula, ano bang ibig sabihin ng lalaking ito? Akala ba niya na ako pa rin ang tanga mula isang buwan na ang nakalipas? Kahit noon, hindi ko papayagan ang mga mapagsamantala na tao na harasin ako. Lumiko siya sa manager, ngunit kahit isang o dalawang blunt na pangungusap mula kay Paula ay hindi siya natitinag. Ipinakita niya ang kanyang kayabangan, "Magandang ginang, sa tingin ko ay nagkamali ka ng pagkakaintindi sa akin." Naglabas siya ng isang business card at ipinakilala ang sarili niya ng may pagmamalaki, "Hindi lang ako ang area manager ng Jill Estate Agency, kundi ang aking bayaw din ang vice president ng Fan Real Estate." Ibinigay ang card kay Paula at nagsimula ng dumiretso sa punto, "Kung interesado kang makilala ako, narito ang aking numero ng telepono. Garantyado kong maraming sorpresa ang darating sa iyo kapag nakilala mo ako." Nang makita ni Jing Yang na matagal nang nagpapakita ng kayabangan ang manager sa harap ni Paula, naubos na ang kanyang pasensya. Lumapit siya, hinawakan ang palso nito at nagsalita, "May problema ba sa isip mo? Itong bahay na ito ay binibili natin ng magkasama. Hindi mo ba naiisip ang relasyon natin? Naglakas loob kang manligaw sa aking babae sa harap ko. Akala mo ba makakapunta ka sa langit dahil lang ikaw ay isang area manager?" Hawak na mahigpit ni Jing Yang, hindi makagalaw ang manager kahit na masakit, nilunok pa rin niya ang kanyang laway at nagbanta, "Bitawan mo ako. Kung patuloy kang mayabang, mag-ingat ka, sisiguraduhin kong hindi ka mamamatay ng mapayapa." Nang marinig ito, binitiwan din ni Jing Yang pero hindi sa mahinahong paraan kundi sa pamamagitan ng itapon siya palayo habang tinitingnan ang manager na patuloy na gumugulong sa lupa. Malamig na pinagtawanan ni Jing Yang na hindi man lang alam ang prinsipyo na ang isang bayani ay hindi natatakot sa agarang pagkatalo. Paano magiging manager ang ganitong tao? Mukhang umaasa lang siya sa pagyuyuko. Matapos bigyan siya ng leksyon, niyakap ni Jing Yang si Paula at umalis. Bago umalis, hindi niya nakalimutang utusan si Brother Lee, "Brother Lee, mauuna na kami, pakisuyo na lang ang natitira para sa amin." Tumango si Brother Lee, "Sige, gagawin ko." Pagkatapos ay humarap siya sa manager. Tumayo siya na hawak ang isang bahagi ng kanyang namamagang mukha, at tumingin sa paligid ng walang saysay. "Hey, nasaan yung dalawang tao?" Lumiko siya upang tingnan si Brother Lee at malakas na nagtanong, "Saan pumunta yung dalawang tao?" Itinuro ni Brother Lee, "Kakatapos lang umalis." Nang marinig ito, ang manager ay hindi na lang nailabas ang kanyang galit sa iba, sinisita, "Umalis sila at hindi mo sila pinigilan. Anong klaseng trabaho ang ginagawa mo?" Nang biglang may humawak sa kanyang balikat mula sa likuran, bilang reflex, lumingon siya at hinampes ang kanyang kamay pabalik, sinisita, "Sino yan? Hindi mo ba alam na galit ako?"
Bigla siyang napalunok nang makita ang taong nasa harap niya. Tapos na ako. Ang taong pinagsabihan niya ay si Chana E, isang kilalang Big Brother sa Sandae, na may kasamang grupo ng kanyang mga tao na may hawak na armas. Tinitigan niya ang manager at sabi ni Mr. So na nilalandi mo si Miss Paula sa harap niya kanina. Nang makita si Chan, nanginginig sa takot ang manager. Nahulog siya sa lupa, ang bibig niya ay nagkakanda-tremble, ay ika-ika-ika lang yun. Sa sandaling yun, naisip niya na maling tao ang kanyang na-offend. Tao at umiiyak sa loob-loob niya, bakit nandito si Q-Yanai? Baka tinawag siya ng bata. Paano ko nasaktan ang isang malaking tao? Siyempre, ang kapalit ng pag-offend sa maling tao ay isang hindi malilim utang pambubugbog. Nagbago ang eksena pagkatapos nilang umalis sa bahay ni Brother Lee. Naglalakad sina Jingyang at Paula sa kalye. Nakita ni Jingyang na abala ang isip ni Paula sa buong daan. Walang ingat na pinatpat siya ni Jingyang sa puwit at nagsalita, "Anong iniisip mo? Kailangan nating umuwi, ipunin ang mga gamit natin, at maghanda na lumipat." Hindi inaasahang nagalit pero nagtanong tungkol sa ibang bagay. "Sinasabi ko sa iyo huwag magalit ng basta-basta, natakot ako sa iyo kanina. Akala ko papatayin mo yung lalaki Jinan," na kalmado ay sumagot, "Hindi ko gagawin iyon. Ligtas ako sa aking lakas nang makapasok ang dalawa sa kotse." Muling nagsalita si Paula na seryosong nagpaalala na hindi maganda. Sa kalusugan ang magalit buong araw bukod pa rito, kung papatayin mo yung lalaki mapapabilanggo ka pa, Jingyang, ay tumawa. Mag-iingat ako sa susunod na naaalala ang nangyari kanina si Jingyang na. Masaya biglang naging malungkot pero ang bastos na yun ay sobrang, nakakainis, hindi ko mapigilan na sepukin siya. Mahirap pigilan ang aking galit, sinabi niya ito, ngumiti siya muli pero ngayon na nasa labas na tayo. Dapat tayong tumingin sa ibang bagay upang maayos ang ating mood. Ilang sandali pa. Habang dumadaan sa isang kalye nakita ang patalastas para sa two cars na inilagay sa harap ng isang mataas na gusali. Si Jingyang na nakaupo sa kotse ay naisip na si Shaha at Chin Shashing ay nagtutulungan sa paglulunsad ng patalastas na ito. Mukhang maganda ang epekto ngayon. Ang reputasyon ng J-Cars ay paglaganap kasama ang nakaraang kooperasyon sa mga kagawaran sa itaas, ang mga utos ay tumataas din. Sa nakaraan dahil sa paglibot at pag-atake ng Wanan Group, nagkaroon ng panahon na ang Shan Yukar ay pinigilan at hindi makabangon. Ngunit pagkatapos suriin at tasahin ng lahat ng partido, ang sitwasyon ng Chun ngayon ay hindi na kayang pigilan ng ilang tsismis at paninirang puri. Sa pag-iisip kay Jack sa sandaling ito, si Jingyang ay napabuntong hininga sa loob. Narinig ko na hindi lamang sila nahihirapang magbenta ng kanilang mga kotse kundi pati na rin ang kanilang stock ay bumababa. Ngayon siguro si Jack ay may sakit ng ulo, isang malaking grupo tulad ng isa sa grupo. Ngunit, sila ay pinagdudusahan sa loob dahil sa akin kung walang paraan para maayos ang sitwasyon, maaari na lamang silang maghintay na mamatay. Sandali mamaya sa bahay ni Paula, pagkatapos ilipat ang mga kasangkapan, siya ay pagod na sumigaw na sa wakas ay malapit na itong matapos. Biglang narinig niya boses ni Jingyang na nagpasimuno kay Paula na magalit, "Nagtrabaho ka ng mabuti." Nakita siyang nakahiga sa sopa naglalaro ng kanyang telepono. Sinaway ni Paula, "Ako ang naglilipat ng mga bagay na pawis na pawis. Ngunit ikaw ay nagtatago." Sa tabi at tamad na naglalaro, sinasabi ito, siya ay umalis. Hinawakan at nilagay ang unan sa ulo ni Jingyang, pagkatapos ay gumawa ng galaw na parang nilalak ang leeg habang sinasabing, "Hayaan mong pag-alitan kita hanggang mamatay ka." Agad na sinubukan ni Jingyang na ipaliwanag, Hoy, hindi ako tamad, nag-order lang ako ng ilang kagamitan sa ehersisyo." Nang binitiwan siya, kinuha ni Paula ang telepono at nagtanong ng may gulat, "Hinahanap mo si Linsian para mag-order ng kagamitan sa ehersisyo?" Ipinagpag ni Jingyang ang kanyang dila at sumagot, "Oo, nagbukas ng gym ang dati kong kaklase, mas mabuti nang siya ang tumulong, hindi ba't maganda iyon?" Nang ibalik ni Paula ang telepono sa kanya, bigla siyang nakaramdam ng kaunting hiya.
Ipaalam sa kanila ang kasalukuyang relasyon natin, isipin kaya nila? Nang makita ang kanyang ekspresyon at nag-aalanganing tono, nagtanong si Jingyang nang may pagdududa, may problema ba? Bago makasagot si Paula, biglang napagtanto ni Jingyang, alam kong natatakot kang sabihin ng iba na ito at iyon, nakasama mo ako dahil mayaman ako, tama ba? Kung hindi, ayos lang. Habang sinasabi ito, parehong ngumiti siya ng nakakaakit at pinisil ang pisngi ni Paula. Siyempre, nagalit si Paula at sumigaw. Kaya kung hawakan ka sa aking palad, yan ang aking kakayahan. Kung hindi sila komportable, maari silang maghanap ng katulad nila na naharap sa kabaliwan at malalim na tono. Muling nagpakita ng malaking interes si Jingyang at hinaplos ang ulo ni Paula. Tama, hindi mahalaga kung ano ang iniisip ng iba. Nang marinig ito, bumalik si Paula sa kanyang mahiyain na anyo. Sige, ililista ko ang mga bagay para sa iyo. Ikaw na ang bibili ng lahat ng kailangang bilhin. Iiwan ko ang mga bagay dito sa iyo. Hahanapin ko ang iyong pagkakamali. Hindi ako umuwi buong araw. Titingnan ko kung may mga problema sa restaurant. Pagkasabi nito, mabilis siyang lumingon at umalis. Nagmadali si Jingyang, sa wakas, makakapagpahayag na siya ng buo sa pagkakataong ito. Kasabay nito, nagpadala ng mensahe si Lin Zakian, pwede ba akong pumunta sa lugar mo para makita? Tanong ni Jingyang nang may pagdududa, kailangan ba? Ipinaliwanag ni Lin Zakian, kung makikita ko ang aktwal na sitwasyon, mas madali itong mapaplano. Sumagot si Jingyang, sige, sisanduan kita. Ilang sandali pagkatapos, nang mas ando si Lin Zakian, dumiretso si Jingyang sa bagong boardhouse. Naghihintay din si Qin Yan sa harap ng pinto upang ipaalam sa kanya, Mr. So, nabili na namin lahat. Kailangang kasangkapan syempre yung bastardo na humihipo kay Miss Paula, inayos ko na siya ng maayos. Nang marinig ito, inilagay ni Jingyang ang kanyang kamay sa balikat ko at pinuri ako, magaling, magtrabaho ka na. Gayunpaman, idinagdag niya na ang manager ay inilagay siya sa tabi sa ngayon, walang pangangailangan na kumilos laban sa kanyang kumpanya. Kailangan ko pa rin siyang gamitin mamaya. Pinapahirapan kita sa sandaling ito. Lumabas si Lin Zakian sa kotse nang makita niya ang bahay, ipinakita niya ang kanyang paghanga at pinuri ang bahay, ang ganda ng bahay, habang pinapasok siya ni Jingyang. Nagsalita kami, kakalipat lang namin at hindi pa kami nakakapaglinis, baka pagkatapos maglinis hindi na ito kasing ganda. Ito ang listahan ng mga bagay na bibilhin na inilista ni Polar, pakitingnan at bigyan ako ng ilang mungkahi. Kinuha ni Lin Zian ang listahan at binasa ito, pagkatapos ay nagbigay siya ng mga mungkahi. Ang ski machine ay maaaring bilhin mula sa parehong modelo ng sa gym namin, hindi ito kumukuha ng maraming espasyo at hindi naaapektuhan ang tanawin ng sala. Ang weight training rack ay dapat bilhin mula sa Hongbosi, ang brand na ito ay may pinakakompletong mga function at mayroon din siyang. Nagsasalita siya nang bigla siyang huminto. Ang paligid ay biglang naging baluktot, ang buong katawan niya ay bumagsak pabalik ng walang lakas. Buti na lang at si Jingyang ay nakatayo sa tabi niya, kaya nahuli niya ito sa tamang oras. Nang makita ang kanyang maputlang mukha, nag-alala siyang tinawag, Sister Lin, anong nangyari? Bigla siyang nagulat, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot. Si Lin Xian sa sandaling ito, bukod sa kanyang maputlang mukha, ang kanyang ilong ay patuloy na dumudugo. Nang dalhin siya ni Jingyang sa isang upuan, nagtataka siya kung bakit biglang nahimete si Lin Xian nang walang dahilan, bukod pa rito, ang kanyang ilong ay pagdurugo, baka mayroon siyang hindi magamot na sakit. Sandali lang, nagising din si Lin Xian. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Nag-aalalang tinanong ni Jinyan, Ate Lin, anong nangyari? May sakit ka ba? Umupo si Lin Xian at sumagot, ayos lang ako, mababa lang ang presyon ko ng dugo, matagal na itong sakit. Nang marinig ito, napuno ng pagdududa si Jinyang. Kahit na malubha ang mga sintomas ng mababang presyon ng dugo, hindi naman ito dapat magdulot ng pagdurugo ng ilong, di ba? Bukod dito, batay sa kanyang hitsura,
Hindi naman gaanong magaan ang kanyang mga sintomas. Kaagad na nag-alala si Lin Xian. Bumalik sa pangunahing paksa, ayos lang nakita ko na ang kailangan kong makita ngayon. Makikipag-ugnayan ako sa iyo tungkol sa bagay na iyon, makikipag-ugnayan tayo sa isa't isa. Sa pamamagitan ng WeChat tumango si Jing Yang. Pagkatapos ay ihahatid kita, kung kailangan mo ng tulong mula sa akin dapat mo akong sabihan. Sumagot si Lin Xian, alam ko agad na pumasok siya sa kotse at umalis. Si Jing Yang ay nag-aalala pa rin, biglang tumunog ang kanyang telepono nang tingnan ang screen ng telepono. Biglang nagkaroon ng isang ideya si Jing Yang, bakit tumatawag sa akin ang batang babae na si Paula sa oras na ito? Itinatago ni Lin Xian ang kanyang kondisyon sa kalusugan sa akin, baka alam ni Paula. Maari siyang tanungin sa isip niya, kaya sumagot siya sa tawag. Hello sa kabilang linya, si Paula. Nang marinig ang boses ni Jing Yang ay nagmamadaling sinabi na ang taong sobrang mahilig sa pagkain, ay mabilis na pumunta sa restaurant. Si Yu ay nananakit ng mga tao nang marinig ito ay namutla si Jing Yang, ano ang sinabi mo? Ang eksena ay lumipat sa Eat to Lose Weight restaurant sa sandaling ito. Pagkatapos, manakit ng isang tao ay tahimik na nag-iisip sa iyong sariling BR putasa ng tsaa. At nagsalita ng maayos na maayos, huwag nang magalit pa bukod dito ay hindi ito ginawa sa layunin. Biglang narinig ni Jing Yang ang boses niya. Anong nangyari? Nang makita siya, tumakbo si Paula upang ipaliwanag. Kanina, may dalawang customer na naghanap ng gulo, naiinis si Yu kaya kumuha siya ng stick at nakipaglaban sa kanila. Ngayon, may nag-post nito sa internet at maraming mga nins ang nagsimulang magalit. Nang marinig ito, hindi pinagalitan ni Jing Yang si Yu, kundi nagtanong ng may pagdududa, anong background ng dalawang taong iyon. Mabilis na sumagot si Yeong, nakipag-ugnayan ako kay Musan, sinabi nila na ang dalawang taong iyon ay mula sa Wu Group. Nag-post din ako ng surveillance video. Kapaki-pakinabang sa restaurant online, maraming nins ang nagsalita pabor sa amin. Nang marinig ito, agad na naalala ni Jing Yang ang mga batang mayayaman na nakilala niya sa parking lot. Nagtawanan siya sa grupo ng Wu, ang mga naghahanap ng gulo sa amin sa parke. Mukhang hindi ko naman pinakialaman ang ilang tao, pero may ilang tao talagang naghanap ng kanilang sariling kapahamakan. Lumingon kay Paula, hinayla siya ni Jing Yang sa isang upuan at pinakalma. Sige na, dahil nangyari na ito, hayaan na nilang mag-ingay online. Kung hindi natin gagawin, linawin na hindi sila makakapagbigay ng malaking problema, sa pag-alala sa eksena kung saan naglalaban si Yu sa dalawang lalaki mag-isa. Si Paula, alam kong mabait kang tao pero hindi mo nakita ang eksena noon, mga kaldero at kawali ang lumilipad sa paligid. Hindi ito ibang tao na naghahanap ng gulo, malinaw na ang batang ito ang nagwasak sa restaurant. Nang marinig ito, humarap si Jing Yang kay Yu at sinabi, Yu, tinanggal ka sa trabaho, huwag ka nang pumasok sa restaurant. Sa harap ng kanyang matigas na desisyon, si Yu ay naguluhan at hindi makapagsalita. Si Yeong at Paula ay nagulat din sa desisyong iyon. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo sa tabi ni Yu na ipinagtatanggol si Mr. Su, seryoso ba talaga ito? Kahit na medyo labis ang kasab-ika ni Yu, mabuti naman ang kanyang intensyon. Si Paula ay nagsalita rin bilang suporta, tama. Bukod dito, ang dalawang taong iyon na naghanap ng gulo ay sobrang mayabang. Halos hindi ko mapigilan ang sarili, kung kumilos nang makita ang kanilang galit na reaksyon. Si Jing Yang ay napatawa, ano bang iniisip ninyo? May iba akong plano para sa batang ito. Inayos ni Yeong na manirahan si Yu kasama si Lee KY at ang kanyang anak, at sa pamamagitan ng tanong tungkol sa kalagayan ng anak ni Lee KY, masayang tinanong ni Yeong. Tumango siya ng oo, naiintindihan ko. Pagkatapos sumama kay Yeong, nagtanong si Yug ng may pagdududa, Hoy, saan mo ako dadalhin? Sumagot si Yeong, sundin mo lang ako, tiyak na mabuti ito. Habang umaalis ang dalawa, agad na lumapit si Paul at pinisil si Jing Yang. Ang mukha nito ay nagmumukhang may pagdududa, kaya nagsalita siya at nagtanong,
Sabihin mo sa akin, ano ang balak mong gawin sa pagkuha ng iyong mata? Plano mo bang magbukas ng herm? Sa harap ng pagdududa ni Paunla, naisip ni Jingyang, ngayon ay nakatira si Paula kasama ko, balang araw ay malalaman din niya ang ilang bagay. Panahon na para ipakita sa kanya ng kaunti. Naisip niya, lumapit siya sa tainga niya at bamulong, alam mo ba ang tungkol sa pagtatayo ko ng reconnaissance team? Plano kong mag-organisa ng departamento tungkol sa commercial intelligence. Nang marinig ito, nagtanong si Paula ng may pagdududa, para saan ang ginagawa mo ito? Hindi ba ito ilegal? Pinisil ni Jingyang ang kanyang pisngi at sumagot, huwag mag-alala, may mga hangganan ako. Bukod dito, ang pagkolekta ng impormasyon ng maaga ay makakapigil sa ilang tao na maglaro ng mga tricks. Sige, anyway, resourceful ka naman, huwag lang magkalat. Pero kung makulong ka, may iwan sa akin ang malaking bahay mo. Sabi ito, biglang naalala ni Paula ang isang bagay at masiglang nagtanong, oh tama, umalis na ba si Linsian? Anong mga plano niya para sa bahay natin? Tumalikod si Jingyang at nag-stammer, umalis siya, pero mukhang may sakit siya. Maglaan ka ng oras para alagaan siya, okay? Naalala niya ang oras na dinala niya si Linsian sa upuan. Naisip niya, dahil masyado akong nagmamadali, hindi ko pinansin ang mga sukat. Medyo malapit ito, pero itatago ko na lang ito kay Paula sa ngayon. Nang makita ang kanyang ekspresyon, agad na napansin ni Paula na may itinatago siya at nagmadali. Umiyak at sumigaw ng hindi pwede, tiyak na may itinatago ka sa akin, mabilis na aminin mo. Hindi makasagot, si Jingyan ay napilitan na lang umiti. Riley, paano mangyayari yon? Biglang sa mga sandaling iyon, lumaki ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang dibdib na nanginginig ng labis. Namula si Jingyang at nagtanong, oh, hindi ka ba nagsusuot ng bra? Si Paula ay nahihiyang tinakpan ang sensitibong bahagi at mahinang sumagot, hindi ako nagsusuot. Habang nakatitig pa rin sa dibdib ni Paula, hindi napigilan ni Jingyang na magdugo ang ilong. Naisip niya, napakalakas ng kapangyarihan ng batang ito, hindi ito maganda. Kailangan ko, mabilis na makahanap ng pagkakataon na parusahan siya na nakakasagabal sa atmosfera ng dalawa. Biglang lumabas ang punong chef ng restaurant at pinagalitan ka rin. Kung naglalandi ka, mag-ingat sa limitasyon. May junior chef na naputulan ng kamay. Tinakpan ng batang assistant chef na si Shili ang kanyang mga mata. Hindi dahil wala akong guro. Huwag magbula-bula. Agad silang nahihiyang naghiwalay. Naguguluhan si Jingyang at sinabi, lalabas muna ako. Tumango si Paula at umiwas. Nang makita ang mga ekspresyon ng dalawa, napatawa ang punong chef. Ang kabataan ay talagang maganda. Paglabas niya, tumunog ang telepono ni Jingyang. Nang buksan niya ang telepono, nakita niyang si Shaha ang tumatawag. Nagtataka si Jingyang kung bakit tumatawag si Shaha sa ganitong oras. Sa halip na mag-isip, sinagot niya ang tawag at tinanong kung ano ang nangyayari. Sumagot si Shaha, katatapos lang tawagan ni Mr. Su ng Wanan Group, gusto ka raw nilang makausap. Nang marinig ito, tumawa ng malakas si Jingyang. Mukhang hindi na nila kayang maghintay. Ipadala mo sa akin ang address para makita ko kung anong mga pakana nila. Ang eksena ay lumipat sa isang hotel. Si Chen Ying, isang empleyado ng Wanan Group, ay sumulyap sa taong nakaupo sa tabi. Siya ay nagsabi, honey, kung may masabi akong mali mamaya, kailangan mong ipagtanggol ako. Zhong Yi, ang batang ginoo ng pamilya Zhong, ay sumagot kay Chen Ying na may halakhak, huwag mag-alala, kaya mo yan. Basta't matagumpay na mapagkasunduan ang order na ito, makakatanggap ang ating pamilya ng malaking halaga ng pera. Ako pa rin ang batang ginoo ng pamilya Zhong at ikaw pa rin ang batang ginang ng pamilya Zhong. Si Chen Ying sa mga sandaling iyon ay nagduda, pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ako kinuha ng Wanan Group sa kumpanya at pinayagan pang maging kinatawan sa negosasyon. Zhong Yu replied, hindi ba dahil ikaw, honey, ay masyadong mabuti at may kakayahan? Hey, huwag magbiro, honey, naggalaw lang ako ng kaunti ngayong gabi, magdiwang tayo ng sabay.
Habang naglakakad sina Jingyang at Yeong papalapit, tumalikod siya at nagtanong, "Nalaman mo na ba kung sino ang ipinadala ng Wanan Company para makipag-ayos sa atin?" Tumango si Yeong, "Oo, mukhang pinahahalagahan ng Wanan Company ang taong ito ng labis, itinatago ang impormasyon tungkol sa kanya. Kahit sino pa siya, kung makakamit nila ang kanilang layunin ngayon, hindi na ako tatawaging so." Nang pumasok siya, ang unang napansin ni Jingyang ay ang dalawang tao na magkasugpong sa upuan. Nagpakita siya ng gulat at pagkatapos ay ngumisi, "Kaya't ikaw ang lihim na sandata ng grupo ng Wanan."